Excited ako rito kay Ma'am Wem. Ma'am Wem. Kay Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon. Huwag nyo kasing ginagalit si Attorney Guanzon. Eto po, pag-usapan na po natin yung mga expose. Akala nyo tinitira nyo si tinitirin nyo Okay. Eto po ang mga sagot sa inyo ni Rowena Guanzon. Teka, yung ano muna, yung pangkalahatan muna. Bago tayo pumunta kay Jim Coljax. Marami po tayong balita eh. Ito po ang unang atake. Ako, marami-rami to. Sabi po ni Rowena Guanzon, united ang mga animal sa pag-atake sa akin. Pero yung amo nyo, kung di pa nagnakaw sa PhilHealth, di pa aayos ang mukha. At ang nasa picture po nito ay si Risa Hontiveros. So hindi nyo po binanggit na si Risa Hontiveros yung kung hindi pa nagnakaw sa PhilHealth, hindi pa aayos ang mukha. Pero yung po ang nasa picture, katabi niya. Antindi nito. Antiwing. Kinakaba. Makakahanap po kayo ng katapat kay Rowena Guanzon. Yan ang mapapala nyo. Maganda na maganda, tinitira lang ni Guanzon ay si BBM lang po. 'Di ba? Napansin nyo? Panay si BBM at si Martin lang po ang tinitira. Ngayon pong tinira nyo ng mga dilawan, pinagkaisahan nyo na tirahin si Guanzon. Ilalabas po ni Guanzon, mga pauna pa lang yan. Ang sarap, no? Ito po ang sumunod na tira ni Guanzon. Kaya ka pala gumanda daw eh. Hindi na natin papangalanan pero nasa picture po. Ang nasa picture, nakasama ni Rowena Guanzon si Risa Hontiveros. Ulitin lang po natin yung sinabi ni Rowena Guanzon. United ang mga animal sa pag-atake sa akin. Pero yung amo nyo, kung di pa nagnakaw sa PhilHealth, di pa aayos ang mukha. Siguro naman, alam na natin kung sino yung pinatutungkulan yan. Hindi na natin kinakailangan sabihin si Risa Hontiveros. Ang pinatutungkulan ng nagnakaw ng PhilHealth. Yari. Yari kayo ngayon kay Antewing. Antewing. Apay nga raw din. Eto na po. Another atake. Panay kay Antewing muna para hindi ako malito. Ano pa po ang masasabi ni Antewing? Eto ang ayoko dito, they are taking advantage kasi nile-label nila akong DDS. Kaya binabanatan nila ako. Ayan kasi takot sila na mag-senador ako. Yari kayo. Alam na po ni Antewing na babanata na po siya ng mga kakamping at mga dilawan kasi nilabel na siya na DDS kahit hindi po siya DDS. Wala po kaming problema kay Rowena Guanzon eh. Kahit hindi po siya DDS, alam po natin na natutuwa kaming mga Duterte supporters kay Rowena Guanzon dahil siya lang po ang tanging dilawan, kakamping na hindi po kumain ng suka. Ano ibig ko pong sabihin? Lahat po ng dilawan kakamping. Isinusuka po nila yung mga Marcos for ilang dekada po. Mula 1980s o 70s pa, sinusuka na nila yan. Ngayon, kakampi na nila. Si Rowena Guanzon lang po. Ayan po ang kakabiliban nyo. Yung mga taong may prinsipyo, siya lang po ang tanging dilawan at kakamping na nanatili pong anti-Marcos. Lahat po, De Lima, Shell Jokno, Kiko Pangilinan, Pam Aquino, sino pa ba nakalimutan natin? Si Hontiveros,
Lahat po yan anti-Marcos nung kampanya ng 2022 eh. Ngayon po, himod wet packs na sila lahat, kain suka pa. Ang kakapal ng mukha nyo. Okay, eto po, ituloy na po natin yung banat ni Antiwing. Ang ayoko dito, they are taking advantage kasi nililabel nila akong DDS, kaya binabanatan nila ako kasi takot sila na magsenador ako. Liamas, yan, tinukoy niya na si Liamas. Ang lakas kasi mang-asar niya ni Liamas eh. Liamas, eto, magkakaroon ka ng katapat dito. Liamas, mas bagay naman akong magsenador kaysa sa'yo. Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw ang magsenador. Huwag ka mag-alala, Ma'am Rowena. Ikaw, may pag-asa ka. Kung ang line-up ng mga Duterte ay kulang, halimbawa, 10 lang o 11 lang, pang-12 kita. Pero kung ang kompleto po yung Duterte, pasensya na lang. O kaya, tumakbo ka na talaga under kay BP Sara, di ba? Para sigurado kang iboboto namin. Kasi Duterte talaga kami. Sabi pa ni Rowena Guanzon, doon ka sa lineup ni Risa Ontiveros. Eto kapit kayo matindi tong binitawan ni Rowena Guanzon. Pareho kayong mga komunista dyan. Komunista daw kayo, Risa Ontiveros at Llamas. Kasalanan ko ba kung pinanganak ako na hindi ako mahirap? Ang tsaka dyan. Wag na. Wag naman ganun, Antiwing. Kasalanan daw mo niya kung pinanganak siyang hindi siya mahirap. Kaya hindi ako nagkomunista. Ang problema sa inyo, gusto nyo komunista. Hindi ako bagay dyan. Sosyalista ako. Sosyalista. O inaasar kasi ni Llamas, di ba? Gucci at Rolex. Kasalanan daw ba ni Antiwing kung hindi siya komunista? Kung siya ay sosyalista? Yari kayo. Akala nyo tatantanan kayo? Yung ganyang kayaman na katulad ni Rowena Guanzon, mamaliitin talaga pagkatao nyo niyan. Lalo na't may immoralidad kayo. Alam nyo, eto po, lalo na pag-uusapan pa natin si Jim Coljax mamaya. Yan po ang katangian ng mga dilawan, no? Bakit po ang mga dilawan ganyan? Banal-banalan pero mga nasa loob ang kulo. Banal-banalan pero may frailties of the woman, di ba? Banal-banalan ng putya. Pero ang mamanyak nyo. Kakahiyaan po. Ilan dyan ng mga, di ba? Kala nyo tatantanan kayo ni Antiwing nakahanap kayo ng katapat. Mga salaula. Yan lang yun. Itong mga dilawan, mga banal-banalan pero mga salaula. Tignan nyo si Arnold Clavio, yan si Risa Hontiveros, yan si Llamas, si Laila de Lima, si Jim Coljax. Katangian nila, panay sila mga Ang gagaling po. Dalawasin ko kung magbait-baitan niya mga yan. Pero mga salaula, putya, pagdating sa mga sexualidad, panay kayo mga salaula. Alam niyo po, eto tignan niyo naman si Remulla, di ba? Ako, kasi marami nagsasabi si Remulla, hindi yan lalaban sa mga Marcos, no? Protector yan ng mga Marcos, etc. etc. Ang tingin ko ganito Maaring ginawa niya ang lahat para ma-promote siya bilang ombudsman, di ba? Maaring yung lahat ng pabor bago siya ma-promote bilang congressman, lahat ng gusto. Malamang ganon, no? Talagang nagparaya si sige, susundin ko lahat para ako maging kumbaga matuntong lang. Alam nyo kasi yung ombudsman, mga kapatid, yan fiction term niya 7 years.
buhat nung naupo siya, 7 years ay tatakbo. Kasi hodang magpalit-palit ng presidente, ombudsman pa rin siya. No? Kaya ako sa tingin ko naman, kasi hindi naman, si Boying naman na nakita natin, isa yan sa mga biniliban ko, di ba? Si Marcoleta, si Barsaga, tsaka si Boying Remulla. Ah, si anong sikat dapat nun eh. Si Mike Defensor eh. Pero dahil wala si Mike Defensor, si Marcoleta. Sabi ko, sino ba itong Marcoleta na to? Nung ano po, nung nag-apply ng franchise yung ABS-CBN. Sila po yung tatlong bumibira talaga eh. No? Masasabi natin na talagang pro Duterte yan. Si Remulla nung panahon na yun. Yeah? Wag silang papakasiguro. Nung nawala na si Duterte, 'di ba? Di yung loyalty niya kay BBM na. Pero hindi po sila pwedeng pakasiguro na ang loyalty niya habang buhay kay BBM. Paano pag wala na sa power 'yan? 'Di ba? Halimbawa si Sara Duterte na nasa power. Ngayon pa lang mga pronouncement ni Boying, safe na safe eh. Pupunta kami kung saan kami dinadala ng mga ebidensya. Yung mga tanong sa kanya na, imbestigahan nyo ba si Martin tsaka si Sandro Marcos? Pupunta kami kung saan yung ebidensya. Yung PCIJ. Kaya, wag pa kasiguro tong gobyerno natin na kanilang-kanila yung ombudsman. Kasi pag biglang naisip niya na, sabi niya nga, ang katwiran niya nga, eto na ako eh. Kumbaga yung lahat ng pinuhunan niya, papunta dito sa pagiging ombudsman. Yan na yung pinaka-ultimate goal niya, maging ombudsman. Papakatuta ba siya o saan siya magiging tapat? Tapat ba siya sa nag-appoint sa kanya o magiging tapat siya sa tungkulin niya bilang ombudsman? Minsan kasi pag mga nagkakaedad ka na, minsan tumitingin ka na rin ng legacy mo eh. Ano yung gusto niyang maging legacy? Kasi open na open siya eh. No? Pwede siyang ituring na pinakamagaling na ombudsman kung talagang ipupurso niya. Halimbawa, napakulong niya to halimbawa lang yung mga pinakamalalaking isda so far. Pwera sa BBM, yun lang si Martin tsaka si Sandro Marcos. Halimbawa, napakulong yan ni Remulla. 'Di ba? Ang dating na sa kanya, putya, parehas tong tao na to. Depende pa rin sa motivation ni Remulla. Kung ang motivation niya ay magkaroon ng lasting legacy na hindi lang pera-pera. Kaya niyang burahin lahat ng mga galit sa kanya ng mga tao, mapalitan ng paghanga. Ako, numero uno kong hahanga sa kanya pag nagawa niyang ipakulong. No? Pag nagawa niyang ipakulong si Sandro Marcos at saka si Martin Romualdez. Bakit hindi mo siya hangaan? Ibig sabihin, putya, ginamit niya lang si Marcos para pagka ombudsman na siya, saka siya paparehas. Hindi siya parehas nung panahon na siya po ay nagpapa-appoint pa lang. Pero, kita mo ang legacy. Pero nung naging ombudsman na siya, putya, wala na sa kanya yung unloyalty niya, nasa trabaho. Di ba ang sarap nun? Boying, yan ang request namin sa iyo. Pag nagawa mo yan na pumarehas ka, na yung sinasabi mo na ebidensya lang ang susundan mo, pwede kami bumilib sa inyo. Pabubura. Parang yung nangyari kay di ba? Ang description ko nga kay Saldico, magnanakaw na, naging hero pa. Ikaw, Boying, inasusuklaman ka na, bigla ka pang pag kumambyo ka ng ganun, putya, sasaluduhan ka pa namin.